Naranasan na ba ninyo mga kaberks sa tanang buhay ninyo ang pagkukopras? Well, ako mga kaberks maraming beses na. And I tell you, it's not easy mga kaberks. Bakit kamo? Nahala sige. Keep on watching my video mga kaberks so that you will know. Sa oras na ito mga kaberks ay isa-isa ko na hinanap yung mga niyog na nagsiliparan mga kaberks pagkatapos nilang sungkitin. Alam niyo ba mga kaberks, napaka-challenging talaga ang paghanap ng niyog kasi yung iba mga kaberks kasing kulay na lang sila ng damo kaya kailangan mo talagang halughugin yung bawat area mga kaberks nang makita mo sila isa-isa. At pagsamahin sa isang tumpok mga kaberks para madali na silang biyakin. Sa pagbibiyak ng niyog mga kaberks, kailangan talaga natin ng matulis na atsa mga kaberks kasi pag mapurol mga kaberks, may possibility talaga na yung atsa mga kaberks mag-slide doon sa niyog mga kaberks at mapunta doon sa ating paa o di kaya sa tuhod. And I tell you mga kaberks, masakit siya kasi naranasan ko na yan. Mas masakit pa sa break-up mga kaberks. Buti na lang talaga mga kaberks na nakabutas ako nung panahon na yun kasi pag wala pa naku, mag-goodbye na yung paa ko sa akin mga kaberks. At doon na nagsisimula ang phobia ko mga kaberks. Hindi ko na talaga huhubarin yung buta ko mga kaberks pag nasa farm ako. Or hindi talaga ako pupunta sa farm pag wala akong buta o hindi ako nakasuot ng buta mga kaberks. Kasi aaminin ko mga kaberks, minsan umaandar din yung katangahan ko mga kaberks. Hindi naman tayo perfect mga kaberks eh. Magkakamali nga yung karabaw mga kaberks na 4 yung paa. Tayo pa kaya na 2 lang? Oh, imagine that one. Nadamay pa yung karabaw mga kaberks na walang kaalam-alam sa mga palusot ko. Ang nakaganda dito sa farm mga kaberks, para kang nag-exercise. Lahat ng pawis mo na tinatago mo sa katawan mo mga kaberks, lalabas talaga yan ang kusa. At mag-best friend na kayo ng tubig mga kaberks kasi palagi mo na siyang hinahanap at palagi mo na siyang kailangan mga kaberks. Dito kasi sa bukid mga kaberks, mas nauuhaw ka kaysa nagugutom mga kaberks. Kaya yung mga magsasaka natin mga kaberks, halos payat ang katawan. Ako lang ata yung magsasaka na hanggang ngayon mga kaberks, mataba pa rin. Ay siya nga pala mga kaberks, dito sa aming probinsya mga kaberks, hindi uso yung inaakyat puno ng niyog mga kaberks, kundi sinusungkit yung bunga ng niyog mga kaberks sa tuwing kami magkukupras. Alam nyo bakit? Kasi madali na lang siya at saka iwas din sa mga magnanakaw. Marami kasing magnanakaw dito mga kaberks eh. Kaya hindi talaga namin pinapalagyan ng hakhak or hagdanan yung puno mga kaberks para hindi makaakyat yung mga magnanakaw. Ewan ko ba mga kaberks, maaatim talaga nilang magnakaw ng niyog mga kaberks na hindi nila puno at hindi sila naghirap mga kaberks. Dito kasi sa bukid mga kaberks, pag tamad ka, gutom talaga yung aabutin mo mga kaberks. Kasi yung lupa, hindi talaga yan magpuproduce ng pagkain pag hindi mo binubungkal at hindi mo tinataniman. Kaya dito sa bukid mga kaberks, another term ng magnanakaw is tamad. Hindi nagsumikap na magtanim kaya ayun, sa iba nakiharvest. Natapos na tayo sa pagbibiyak ng niyog mga kaberks. Ang susunod nating gagawin mga kaberks is ang paglulugit ng niyog mga kaberks. Madali lang ito mga kaberks sa kagaya ko na sanay na. Nung unang sinubukan ko ito mga kaberks, hindi talaga siya madali. Nagkasugat-sugat yung kamay ko mga kaberks. Pero nang dahil na rin sa nasanay na tayo mga kaberks, kaya ngayon easy na lang itong gawin mga kaberks. Lahat naman siguro ng mga gawain mga kaberks sa una lang mahirap, pero pagka nakasanayan mo na o palagi mo nang ginagawa, madali na lang siyang gawin mga kaberks. Sa pagkuha ng laman ng niyog mga kaberks, ang kailangan mong gawin ay unang mong slicean doon sa gilid mga kaberks, tapos kilitiin mo na yung nasa ilalim mga kaberks at magtatanggalan na yan mga kaberks. Ganun lang po ang sikreto ng mabilisang pagkuha ng laman ng niyog mga kaberks. Ang nagturo pala sa akin ng ganitong teknik mga kaberks ay ang yumao kong lola mga kaberks. Alam nyo mga kaberks, believe na believe ako sa aking lola mga kaberks, naway sumalangit na nga ang kanyang kaluluwa mga kaberks. Imagine, mayroon siyang 14 na anak mga kaberks. Lahat yun nakatungtong ng college. Halos lahat mga kaberks ay nakapagtapos ng pag-aaral. Iilan lang ang hindi mga kaberks. Take note, nung panahon na yun mga kaberks, nasa private school pa sila nag-aaral mga kaberks at hindi pa uso yung free tuition ang mga college noon mga kaberks. At another take note mga kaberks, maaga pong nabiyuda ang aking lola. Maliliit pa lang po ang kanyang mga anak, wala na po si lolo. Kinuha na po siya ng ating mahal na Panginoon. Isa po niyang tinaguyod ang kanyang mga anak mga kaberks at sa awa ng Diyos nakapag-survive naman po. Palagi nga sinasabi ng aking ama mga kaberks na napakaswerte nila sa kanilang ina. Dahil ni minsan mga kaberks, imagine ha, 14 sila pero ni minsan hindi nila naranasan mga kaberks na mamalimos para lang may makain. In short, hindi nila naranasan na magutom mga kaberks. If superwoman do exist mga kaberks, lola ko na yun. Medyo padilim na mga kaberks na natapos kami sa aming paglulugit ng niyog mga kaberks at ngayon kumukuha kami ng panggatong para masimulan na yung pag-uusok ng aming kupras mga kaberks
kaberks at nang maluto na siya kinabukasan mga kaberks. Kasama ko pala nito mga kaberks ang aming kapitbahay. Wala kasi silang trabaho mga kaberks kaya sinama ko muna sila dito sa coconut farm mga kaberks. Para din mga kaberks may katulong ako sa pagkuha ng mga panggatong mga kaberks. Para simulan ang pag-uusok mga kaberks ng ating kopras, naglagay po ako ng dahon ng niyog sa ilalim mga kaberks. At doon ako magsisimulang gagawa ng apoy mga kaberks. Limitado lang ang ating galaw nito mga kaberks kasi maalikabok sa dami ba naman ng abo mga kaberks. Kunting kilos mo lang magsisiliparan na sila mga kaberks. Pupunta sila sa ilong mo, sa buhok mo, sa mata mo, sa baba mo. Kaya walang tumpak-tumpak mga kaberks. Sinimulan ko na agad. Ang technique nito mga kaberks para makabuo ka agad ng apoy, dapat yung panggatong mo mga kaberks, unang panggatong mo, lahat ay tuyong-tuyo para mabilis siyang lumaki mga kaberks. Pag lumaki na siya mga kaberks, pwede na natin siyang gatungan ng kahit ano mga kaberks, basa man o tuyo. I-arrange lang natin ng mabuti mga kaberks para pantay yung apoy niya mga kaberks at pantay din ang luto ng ating kopras. Okay na yan mga kaberks, kaya lalabas na tayo ang usok kaya. Sa part na ito mga kaberks, wala tayong ibang gagawin kundi gatungan lang ng gatungan ang apoy sa ilalim mga kaberks para maluto yung ating kopras na nasa ibabaw mga kaberks. Ito yung itsura ng ating kopra mga kaberks habang niluluto. Para ito ini-stay mga kaberks na yung init lang ang usok ang magpapaluto ng ating kopras mga kaberks. Kinabukasan mga kaberks, pagdating ng hapon ay kinuha na namin yung luto mga kaberks at iniwan yung hilaw at lulutuin natin ulit yung hilaw mga kaberks. Ito ang sign ng luto mga kaberks, wala ka nang makikitang puti. At ito naman ang hilaw mga kaberks na nakita mo talaga ng puting-puti mga kaberks. Gabi na po na natapos namin yung pagpipili mga kaberks ng mga luto at sinaking namin agad mga kaberks para na din makatipid kami sa oras para kinabukasan mga kaberks maibenta na namin ang aming kopras mga kaberks. At habang nagsasaking kaberks, niluluto din namin yung mga hilaw na nasa ibabaw ng landahan mga kaberks. Hindi na ako umuwi ng bahay mga kaberks, dito na lang ako sa landahan natulog baka kasi nakawin yung aking kopras mga kaberks at wala na akong maibenta kinabukasan. Tiniis ko yung lamig at maraming lamok mga kaberks para lang hindi manakaw yung kopras ko mga kaberks. At take note, nakakatakot po kasi maraming maingay sa paligid mga kaberks. Ando na yung kulisap mga kaberks, ando na yung sigbin, ewan ko kung anong sigbin sa Tagalog mga kaberks, kaya nakakatakot. Tiniis ko yan lahat mga kaberks sa ngalan ng pagbabantay ng aking kopras mga kaberks, kaya pinaghirapan ko kasi ito mga kaberks sayang naman o kawin lang. Kinabukasan mga kaberks, hinatid ko na yung kopras ko mga kaberks na siyam na sako doon sa aming komprador mga kaberks. At sa awa ng Diyos mga kaberks, naka 11,770 po ako. And that's all. Thank you for watching.